Mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa po ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga sa ating lahat. And welcome warriors. Ito ho ang programa sa radyo na o MHST, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao na naman ng Webes. At tuwing ganito MHS Delivers, kung saan ito po ang pagkakago at pinaka-importante informasyon ikalima sa buwan ng calendar at ika-6 sa ating Hijri Kala 8 episode ng ating programang MHS na kinabilangan po ang ating APH, ang ating AOSIS, at ang inaabangan nyo kaya ay live pa rin sa ating Facebook at inyo ring napakikinggan via DXMS Radio. Programa, yes, pwede nyo hanapin na at makasama kami. Sa ngayon ho, okay, meron tayong ngayong araw na ito, kami ho ay nandito nasa gawa namin ang aming mga activity patungkol sa pagpapaunlad ng implementasyon ng gender and at syempre ang pagpapawasyo sa ating mga kliyente. Dito po ang ating pinagkakabalahan dito sa lungsod ng Davao. Sa ngayon, kaakibat ang ating Operations and Management Services, Director Salam Dimuna, from the Technical and Regulatory Service. Kasama rin natin ang ating mga iba't ibang
ibang sections ng ating opisina. And hopefully, with this na ginagawa natin, pagbibigay natin ng serbisyo sa mga nangangailangan natin, mga beneficiary at natin, ang ating mga kailangan ninyong malaman para rin po monitor ninyo kung ano nga ba ang ginagawa ng mga kabalay. Nariyan si Kabalay na kasama ko ngayon sa Davao City Station ng DXMS, si Kabalay na Hamsari, Kabalay na Ria. Kabalay na Ria, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang magatahan ng umaga po sa ating lahat, sa ating mga kabalay na nakikinig sa Radyo Ria Bintang Maral Muhammad. At ang busy po ang ating kabalay na documenters ng ating sinasagawa charter at ang ating quality manual. Shoutout sa ating sekretaro. Ganyan po ang katibay ang pagtutulungan ng mga kawani ng ating mga istasyon ng NTBC sa DXMS. Nariyan naman ang ating kabalay na si Hamsari upang bumag. Ayan, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh po, Ma'am Sally and Kabalay na Ri. And welcome po and magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na nakikinig pa rin at patuloy na nanonood sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers or ng aming programa kung saan, kagaya ng sabi ni Ma'am Sally, isang oras na naman po tayong magsasama-sama para pag-usapan at talakayin ang mga bagong kaganapan o makabuluhang talakayan ng mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala. Ayan, o di boto ba sila Ma'am Sally at Kabalay na Ri? Salamat, Kabalay na Hamsip. Yan naman ang pagbago mo. Medyo may technical problem lang po tayo about sa connection. And we hope na maayos to. Ayan, Ma'am Sally, kamusta po kayo dyan at Kabalay na Ri? Yes. Alhamdulillah, mashallah, okay kami rito. Kahit gano'n kabisi na natili ang ating kaukulang support na dapat ay manggaling sa atin para sa ikauunlad ng ating mga servisyo. Yan, nakangiti pa rin kami at siyempre, laki mula sa ating mga kabalay na si Ria at sa Kabalay na Hamsari. At ngayong araw na ito, importante rin po, pasensya na po nang nakikita akong comment dito na medyo mahina ho yan ang ating mga sinasabi, but we are trying our best na masolusyonan ang ating technical, ang ating pamamahayag sa araw na ito. Yes, Ma'am Sally. And we hope maayos na po ito. 98. Topic natin ngayon ay napakahalaga dahil ito po ay sumasalamin milestones, challenges and accomplishments ng ating provincial office. Kung sino ngayon ay pakikilala po ng ating kabalay na si Ria kung sino nga ba ang ating makakausap mamaya sa ating pagpatuloy na malaman ang accomplishments, challenges at ways forward ng ating mga provincial offices at makita kung gaano kalayo nga ang abot
ng MHSD bilang housing arm ng BARM sa rehiyon. Ngayong araw na ito para sa ating talakayan, ang ating MHS discusses. Makakasama po natin, walang iba, kasama natin ngayon, pati sa ating activity sa Davao. Walang iba kundi ang Director 1 ng Maguindanao Provincial Office ng Ministry of Human Settlements and Development, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Provincial Director Nuruddin S. Abdullah. Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating mga tagapagkinig. Ako po si Nuruddin S. Abdullah, ang Provincial Director ng MHSD Maguindanao. Isang karangalan po na maging bahagi ng inyong programa upang may bahagi namin ang mga adikhay na mga programa at serbisyong handog ng aming tanggapan sa mamamayan ng Maguindanao. MashaAllah. MashaAllah. At yan po ang pagbati. Paunang pagbati pa lang po yan ng Director ng Provincial Director ng MHSD Maguindanao, Sir Nuruddin Abdullah. At yun po ang napapag-uusapan natin mamaya sa pagbabalik ni Pedro Den sa ating MHS discusses. Actually, hinila lang po natin si Pedro Den dahil nagbibigay po siya ng kanyang mga inputs para sa ikauunlad ng ating Citizens Charter at ang koneksyon ng regional office sa ating provincial offices upang makabilis yung takbo ng ating mga serbisyo. Babalikan namin kayo, Pedro Den, sa ating MHS discusses mamaya-maya pagkatapos ng ating balitaan, IPH at ang ating HSF. Ayan. Okay, kabalay na Ria at kabalay na Hamsi. Tayo ho magbabalik. Magkalaan lamang ng ating napakahalagang paalala patungkol sa ating isasagawang mga housing loan project dito po sa Bangsamoro region. Kabalay na Almansor, kabalay na Dato Nohas, kabalay na Jazz, pakiplay ng ating napakahalagang paalala. Simula ng buhay sa kanan, lumipat sa bagong struktura at komunidad ba kayo sa opisina, kumpanya, may mga nabuhay, narito na, ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Javier Biba at sa Chief Minister Awit Balawag ang proyekto Economic Housing tulad ng mga panimulang sa phase 1 ng barangay Dato ang phase 2 sa barangay suwat sa union ng Ministry ng proyekto sa mga lalawigan o sa 63 barangay na kabarto ang unang pangalawang distrito ng Maguindanao sa Island Province ng Sulu at Tawid. Narito ang siyempre kinakailangan sa field ng housing loan, filled out housing loan application. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Tatlo, ang kailangan mailasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan ng separation papers. At kung paano naman, kailangan ng death certificate of spouse. Apat, payroll slip. 5 of billing. Dalawang piraso ng 1 by 1 ID picture. Photocopies ng dalawang valid IDs with 3 resonant signature. Kung may asawa, parehong dalawang kopya ng IDs may tatlong signatures bawat kopya. Pangwalo, authorization letter na nagpapalagpulot sa pag-ibig fund. Imbestigahan ang beneficiary. Ang huli, membership verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office sa Moro Government Center, Rosary Heights, Cotabato City. Napakahalagang paalala patungkol sa ating housing loan program na atin pong isasagawa all the way para ho sa ating mga benepisyaryo na naghihintay na magkaroon ng pagkakataon na makapag-apply sa mga housing units na atin hong may patatayo dito ho sa mga strategic places
ng ating rehiyong Bangsamoro. At dahil dyan, tayo ho ay magpapatuloy na sa ating balitaan ngayong araw na ito para sa ating 198th episode ng ating programang MHS Delivers. At para ho sa ating mga headlines ngayong araw, MHSD at CRS nagsagawa ng post-distribution monitoring ng emergency response para sa mga biktima ng bagyong Karina. MHSD ginawang opisyal ang partnership kasama ang mga contractors sa pagpirma ng 9 na kontrata. Ikatlo sa ating headline, MHSD nakibahagi sa paglulunsad ng Islamic Finance Roadmap para sa BARM. At ang ikaapat sa ating mga headlines at itanaho ang huli, 7 LGU sa Basilan na tulungan ng MHSD sa pagbalangkas at pag-update ng CLUP. Para po sa detalye ng ating unang balita, MHSD at CRS nagsagawa ng post-distribution monitoring ng ER para sa mga biktima ng bagyong Karina. Narito si Kabalay Naria. Pagkatapos ng mga buwan na maghigpit na pamamahagi ng shelter toolkits, non-food items o NFIs at e-voucher, sinubaybayan ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang post-distribution status ng mga biktima ng Typhoon Karina na nakinabang sa post-disaster responses. 2 koponan ang bumisita sa mga benepisyaryo para sa monitoring noong 1 koponan sa Lanao del Sur para sa mga benepisyaryo ng mga munisipalidad ng Batapagan at Kapatagan, Matanog at Parag. Isa pang monitoring activity ang isinagawa noong 27 ng Nobyembre para sa mga munisipal ng Special Geographic Area o SGA. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, ang BARM government, sa sawang tulungan ang mga katulad namin. Sana'y marami pa kayong matulungan at patuloy ninyo kami tulungan tulad ng pagbahagi ng pabahay at cash assistance wika mga co-beneficiaries mula sa Matanog. Sa pamamahang division ng MEB ang pagsusuri sa pagiging epektibo ng tulong na ibinigay sa mga beneficiaryo, ang proseso ng pamamahagi, pili at ang kaalaman ng mga beneficiaryo sa pagpapahayag ng mga reklamo at mga puna. Matapos ang malawi ang mga tugon mula sa kabuuang 1,191 sa 4 na lalawigan ng BARM. Sa kabuuan, ang ipinamahagi na item para sa tulong, 92 essential shelter kits, 583 NFIs, 113 toolkits, so 113, 600 stress shelter grade tarpaulins. Sa panahon ng pagsubaybay, ang pangkat ng MHSD ay pinangunahan ni Salem C. Limuna, Director 2 for Operations and Management Services, habang ang pangkat mula sa CRS ay pinangunahan ni Bay Maruz Ibrahim, Sita ay sa pakikipag-ugnayan sa mga tanggapang panlalawigan ng MHSD sa Lanao del Sur, Maguindanao at SGA. At maunlad na pamahay ang pong inyong bukod sa Moron Jury, Bintamran Muhammad magpapalik. Maraming salamat sa Balay Naria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD ginawang opisyal ang partnership kasama ang mga contractor sa pagpirma ng 9 na kontrata. Ang Ministry of Settlements and Development ng Housing on ng BARM sa pamamagitan ni Attorney Hamid Aminuddin Bara at pumirma ng mga kontrata sa mga nanalong bidder kasama ang mga nanalong bidder para sa 9 na proyekto na papagaling ng Marawi Rehabilitation Program o MRP. Naginanap sa Santuran Road, Marawi City noong Nobyembre at 30
taong kasalukuyan. Binigyang diin ni Ministro ang mga talata mula upang matiyak ang pananagutan mula sa magkabilang panig. Natuwa rin siyang ibahagi na mas maraming proyekto ang darating para sa pagkakaunlad ng buong rehiyon pagkatapos maaprubahan ng Committee on Finance, Budget and Budget ng MHSD para sa taong 2025. Parehong pinuri sina Honorable Members of the Parliament o MP na sina Sayed Sheikh, Program Manager ng MRP Project, si Makatanong, miyembro ng Project Steering Committee para sa MRP, ang MHSD, at binati ang mga kontratiste ni MP Makatanong kung paano ipinangako ni Chief Minister 500 million pesos upang muling paunlarin ang Marawi City. Ibinahagi naman ni Engineer Abdul Hanif Ondi itong ipapatupad. Anim na wash station sa may supply na tubig, kuberta ang MAA ng Marawi City. Parehong may roof deck at 10 kilowatt hybrid solar energy system ay itatayo din kasama ng mga proyekto. Isa sa Hadia Village Shelter, ang pangatlo sa Pamayandag Granal Residence Gadungan, at ang ikaapat sa isa sa mga resettlement housing projects ng MHSD. Ang isa pang proyekto sa Hadlo at isang layer na bleacher. Isang katulad na covered court ang natayo rin sa Mipaga Kapianan Shelter. Magkakaroon din ng Hadia Village per level 3 water system na bahagi ng 3-lot project para sa pagtatayo ng mga water system sa system level 2 na itatayo sa Darussalam Village Shelter at level 2 system na may hybrid unit ng 2 kilowatt rooftop system, hybrid solar energy system ang ilalagay din sa kahabaan ng ilang IDP Siongka, Provincial Director ng MHSD Lanao del Sur, ang mga nanalong bidder at ang MRP PMO para sa mahabang paglalating. Nangako siyang mahigpit na susubaybayan o monitor ang bawat pagpapatupad ng proyekto sa pamamagitan ng suporta ng mga masisipag na inhenyero at kawani ng tanggapang panlalawigan enterprises na kinatawanan ni Janina Disamburun, Proprietor, at Abdulaziz Hafiz Naga, General Manager ang Alpader Construction na pinangungunahan ni Badar Abdul Halim, Proprietor, at sa Pamayandag Granal Residence Gadungan, at ang Salistao Teka Construction Services sa pangunguna riyan ang dalawa pang multi-purpose hall. Itatayo rin nila ang covered court sa Hadia Village areas sa Marawi City. Una niya, Joseph Mad Amor, Proprietor, ay gagawa ng matitirang covered builders and supplies incorporated at BCN Construction Services at authorized managing officer ang mag-i-install ng mapayapang pamamahay at maudlad na pamumuhay ng mga mono. Ang inyong lingkod sa Lempian, ang ating ikatlong balita, MHSD nagbabalik sa Kabalay na rin. Ang Ministry of Human Settlements and Development, ang Housing
arm ng BARM ay lumahok sa paglulunsad ng Islamic Finance Roadmap para sa BARM 2024-2028 na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Center, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong ikalawa ng Disyembre 2024. Sa pamamagitan ng roadmap na ito, inaasahang pagdating ng 2028, ang Bangsamoro Government ay magkakaroon ng functional at operational Islamic finance system na ginagabayan ng mga prinsipyo ng moral governance na makakatulong sa pagpapabuti ng pinansyal na kagalingan ng mga tao sa rehiyon. Wika ni Chief Minister CM Ahod B. Ibrahim sa kanyang pangunahing pahayag. Pinuri rin ni CM Ibrahim ang Technical Working Group para sa Islamic Finance o TWGIF na pinamumunuan ng chairperson nito at ministro na si Dr. Muhammad S. Yacob ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, ang MAFAR, sa pagbuo ng roadmap. Ipinagdiwang ni SMLW Ibrahim, MHSD Bangsamoro Director General at miyembro ng TWGIF, ang institutionalisasyon ng BARM sa Islamic Finance at umaasa na sa higit pang pagtutulungan sa pagpapatupad ng roadmap sa rehiyon. Gabay ng mga prinsipyo ng moral governance, ang roadmap ay binubuo ng 5 kabanata na nagbibigay ng pangkalahatang direksyon na maaaring gawin ng gobyernong Bangsamoro upang isulong at paunlarin ang Islamic Finance sa loob ng pinagsamang halal na ekonomiya. Bangsamoro Wali Sheikh Muslim Giamadin, Grand Mufti ng Bangsamoro Sheikh Abdul Rauf Gialani, Deputy Chief Minister Sulaiman Ali, Deputy Parliament Speaker Hatimel Hassan, Deputy Speaker Omar Sema at iba pang miyembro ng Parliament, iba pang miyembro ng TWG, development partners at key stakeholders ay naroon din sa paglulunsad. Kasama ni BDG Ibrahim, ang MHSD ay kinatawan ni Legal and Legislative Liaison Section Head Attorney Nasiha S. Mamarungkas at miyembro ng TWGIF Secretariat, Records Section Head Sharani D. Pandi at Information Officer 1 Joyria Bintemran Muhammad. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamahay, ako po ang inyong likod Bangsamoro Joyria Bintemran Muhammad nagpulat. Maraming salamat sa Balay Maria sa detalye ng ating ikatlong balita. Samantala, para sa ating huling balita ngayong araw na ito, 7 LGU sa Basilan na natulungan ng MHSD sa pagbalangkas at pag-update ng CLUP. Puno ng salamat ang mga representante mula sa 7 local government unit o LGUs ng Basilan. Sa teknikal na tulong na ibinigay ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ang halang Comprehensive Land Use Plan o CLUP na ginanap noong Nobyembre at Abril 6 sa mga 28. Ang aktibidad ay pinamahalakan ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD ng Sekibat at MHSD Basilan. At ito ay pinaluhan ng mga miyembro ng mga akbar, Lamitan City, Lantawan, Muhammad at Jul, Sumisip, Kabuan Lasa, Unahangan, nila Suharto Wahab, Director 2 for TRS, Provincial Director ng MHSD Basilan, Ibrahim Harudain. Pumamagitan ng workshop na kailangan sectoral data at iba't ibang mapa sa pagkumpleto ng sisyal na basihan ng paggamit ng lupa para sa iba't ibang mga pagtunlad upang masiguro ang paghahanap at pagsusulat ng mga datos ni alin makadapag Housing and Home Site Regulation Officer 4 kahalagahan at paggamit ng scaleogram at ang integration ng Climate and Disaster Risk Assessment o CWGU o ay dinapayan o tinulungan naman nila Arturo Racaza, Marjan Saminoden, Project Development Assistant and GIS Specialist, Adan Abdullah, GIS
GIS Mapper, Liamir Stud, Administrative Assistant 5. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga LGUs na maitanghal kung saan nagbigay ng kanilang mga halagang suggestion at komento sina Director Wahab, Chief Makapantar, mga kasamang kalahok para sa pagkumpleto at pagkumpleto ng mga pamahay at maunlad at pagmumuhay ng bangsa mo nag-uulan. At ito ang buhok ko sa ating 198th episode ng ating programang MHS Deliver. Sana ho ay nakuha nyo ang pinaka-importanting mga impormasyon na dapat nyo malaman para sa linggong ito mula sa MHSD. At tayo ho ay magbabalik para naman sa ating IPH at ang ating HSF. Pagkaraan lamang ng ating napakaikling paalala patungkol ho sa ating resettlement housing project. At para dito, Kabalay na Hamsari, ipagkita mo sa amin. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers at yan naman po ang ating maikli subalit napakahalagang paalala patungkol ho sa ating resettlement housing projects. At yan po ay implemented across the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula sa ating mainland, Maguindanao, Lanao del Sur, Special Geographic Area hanggang sa ating island provinces sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. So far, nasa 4,443 housing units na po ang ating kinoconstruct. Ang ilan dyan tapos na at na-award na po natin sa ating mga karapat-dapat na beneficiaries. Okay, sa ngayon, tayo ay dadako na sa ating IPH, ang ating trivia portion. Ano kaya ang baong patrivia ng ating kabalay na si Ria? Kabalay na Ria, ibigay mo na sa amin ang iyong trivia sa araw na ito. Sa araw na ito, nabalita natin kanina tungkol sa paglulunsad ng siyam na proyekto para sa development ng Marawi City at ang kanilang malapitang mga lugar. Maraming mga IDP shelters at iba pang villages na makakatanggap ng ilan sa mga proyekto na yun at patuloy na makakatanggap ng mga proyekto dahil nangakong mag-allocate si Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ng 500 million pesos kada taon para sa muling pagbangon ng Marawi City at mga kaakibat na lugar. So bakit nga ba natin to ginagawa? Para sa mga hindi nakakaalala or baka sa mga kabalay natin na hindi pa aware nung panahon na yon dahil na 7 taon na ang nakalipas. Noong 2017, nagkaroon po tayo naganap po ang Marawi Siege mula May 23 hanggang October 23, 2017. Ang 5 buwang hidwaan na ito ay nagresulta ng 168 killed mula sa Philippine government.
At sa 978 killed mula sa nag-siege ng Marawi. 12 sa kanila ay na-capture at pero marami po ang naging kumbaga biktima ng kaganapan na ito. 87 civilians ang namatay, 40 sa kanila dahil sa sakit at halos 1.1 million na mga dating residente ng mga naapektuang lugar ay na-displace. At ngayon, sa 7 taon nang nakalipas at 5 taon sa kanila ay gobyernong Bangsamoro, ginagalingan na ng gobyerno at unti-unti nang binabalik na yung mga original na residente ng Marawi. Binibigyan sila ng mga suporta at kung anong mga kailangan nila para mabalik sa dati nilang sitwasyon bago yung hidwaan. At matagal at mahaba ang proseso pero ginagawa ng gobyernong Bangsamoro at ng national government ang lahat ng kanilang mga kaya para maibalik ang dating para maibangon muli ang Marawi City, ang Lanao del Sur. And inshallah, itong mga MRP projects na ito, itong Marawi Rehabilitation Program na mga proyekto sa pangunguna ng MRP Project Management Office at sa implementasyon ng MHSD, hindi lang ang MHSD kundi iba't iba pang mga gobyerno ng iba't iba pang mga ministry at ahensya ng BARM ay nagtutulungan upang unti-unti pero siguradong pagbangon muli ng Marawi. So, lagi po nating tandaan kung bakit nga, kung para sa mga nagtataka lagi, bakit ang daming proyekto ng MHSD sa Lanao del Sur. Hindi po lahat ng proyekto namin ay napondohan sa GAAB, sa General Appropriations Act of the Bangsamoro. Ang karamihan sa mga proyekto namin sa Lanao del Sur ay mula sa iba't ibang ahensya na gustong kami ang mag-implement. Isa sa kanila ang MRP, meron din kaming mula sa SDF, at iba naman sa TDIF. So, kung nagtataka po kayo, kasi marami pong suporta ang nadadala para sa Marawi. Pero, mission pa rin ng gobyernong Bangsamoro, pati ang MHSD lalo na abutin ang lahat ng panig ng BARM at lahat ng Bangsamoro na kahit sa labas pa ng BARM, inshallah. At yun po ang ating segmentong IPH kung impormasyong pambahay at hanap buhay. Yes, mashallah, alhamdulillah. Salamat sa napaka-informative natin na patrivia ngayong araw na ito. At yun ho ang naging epekto ng kaguluhan, ng hindi pagkakaunawaan, ng pag-create ng ganitong mga animosity dyan sa lungsod ng Marawi. Naku, yung mga binanggit ni Ria kanina parang hindi ho natin ma-imagine na nangyari ho sa Marawi City na dati ay napaka-tahimik na lugar, mapayapang lugar, okay? At yan po ang dahilan kung bakit tayo ho ay nagsisikap na maibalik sa total normalcy, no? Yung dating maunlad na lungsod ang Marawi. At yan po sinabi ni Ria, ang ating mga proyekto na inilaan ng Bangsamoro government para ho sa mga residente ng Marawi na naapektuhan ng kaguluhan. Okay? So mula ho sa ating IPH, tayo naman ho ay dumako sa ating HSF. Ano naman kaya ang baon na tips ng ating kabalay na si Hamsari para sa ating kalusugan at kaligtasan? KK, no? Okay? So kabalay na Hamsi, ibigay mo sa amin yung mga tips na nahagilap at ibabahagi sa amin, okay? Yes, Ma'am Sari. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Atin pong pag-uusapan ngayong episodyo na ito ang pag-uusapan ng National Health Emergency Preparedness Day. Ang National Health Emergency Preparedness Day ay pinagdiriwang tuwing ika-6 ng buwan ng Disyembre or December 6 sa buong Pilipinas. Ito ay alinsunod sa Proclamation number 705 noong 1995 at layunin nitong itaas ang kamalayan ng publiko or kahandaan sa publiko sa harap ng mga emergency sa pangkalusugan tulad ng sakuna, pandemya at iba pang mga crisis na parating sa atin. At para sa layunin ng pagdiriwang nito, una is palaganapin ang kaalaman, ikayatin ng bawat isa na maging handa para sa mga emergency sa kalusugan at mga sakuna. Pangalawa, palakasin ang tugon ng komunidad, paigtingin ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, LGUs at mga mamamayan sa pagtugon sa mga crisis na parating.
Pangatlo, itaguyod ang preventive measures, magbigay ng kaalaman sa mga hakbang na makakapigil sa paglala ng mga sitwasyong pang-emergency. At para naman sa mga aktibidad na nais natin gawin, ito isa sa mga drill or mga aktibidad. Una, isa drill at simultation. Pag-ensayo sa tamang tugon sa mga sakuna tulad ng bagyo, lindol at pagkalat ng sakit. Pangalawa is paggawa ng seminar at workshop. Talakayin ng tungkol sa mga first aid, wastong nutrisyon, kalinisan at disaster resilience. At pangatlo is informasyon sa publiko, pagbibigay o pamamahagi ng mga babasahin at materyales tungkol sa paghahanda ng emergency kits, evacuation plans at health protocols. Pangapat, medical na mission, libreng check-up, bakuna at konsultasyon para sa mga nangangailangang mamamayan. At narito naman ang tips para sa kahandaan para sa ating mga pamilya. Una, maghanda ng emergency kit. Maglagay ng tubig, pagkain hindi madaling masira, gamot, flashlight at first aid kit supply. Pangalawa, alamin ang emergency hotline. Itago ang mga numero ng lokal na health office, hospital at mga disaster response teams. Pangatlo, mag-monitor ng mga balita. Sundan ang mga anunsyo ng Pag-asa, DOH at NDRRMC para sa mga babala tungkol sa mga impormasyon o mga sakuna na parating sa ating komunidad. At pang-apat, makilawak sa mga drills, sumali sa mga pagsasanay sa inyong mga komunidad para sa mas maayos na pagresponde sa mga sakuna. Panglima, ang Pangulo is palakasin ang kaligtasan ng bahay, siguraduhin ligtas at handa ang inyong tahanan laban sa mga panganib tulad ng bagyo or lindol. Ang mga pagdiriwang na ito ay paalala lamang na ang pagiging handa ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan, malinis na kaligtasan o kalinisan sa kapaligiran, kaligtasan at katatagan ng bawat Pilipino sa panahon ng crisis. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala. Maraming salamat, Kabalay na Hamsi, sa iyong HSF episode ngayong araw na ito. At yan ay patungkol sa ano ngayon, December 6? Yes, Ma'am Sally, gaganapin po yan bukas, ang National Health Emergency Preparedness Day sa buong Pilipinas po. There you go. National Health Emergency Preparedness Day. Okay, bukas yan, December 6. Nako, take note of this. At maaaring isama yan ni Kabalay na Ria sa ating KKK mamaya bago matapos ang ating programa. At in a nutshell, yung binigay ni Dato Hams kanina patungkol sa ating HSF, mahalaga po na tayo ay handa. Meron tayong nararapat na kaalaman at kakayahan para maiwasan natin na talagang magkaroon ng mga sakuna at marami maapektuhan na miyembro ng ating pamilya. Okay, at dahil dyan, tayo ay didiretso na sa ating MHS Discusses ngayong araw na ito para ma-maximize natin at bigyan ng oras ang ating guest speaker ngayon kung saan ipaliliwanag. Ibabahagi niya ang mga accomplishments at milestones at challenges ng MHSD Maguindanao. Ayan. So nagbabalik po ang ating kabalay, ang ating guest speaker ngayon na kanina po nagpantabay para sa ating MH Discusses. Sir Provincial Director Norodin Abdullah, nariyan ka pa ba? Yes po, Ma'am Sally, nandito pa rin. Nandito sa kabilang room lang. Anong floor ka ba? Okay. 8th floor. Okay. Unang tanong, Sir PD, kamusta naman ngayon ang MHSD Maguindanao? Ang MHSD Maguindanao ay patuloy pa rin ang pagseserbisyo sa probinsya ng Maguindanao. Meron kaming 5 plantilla at 6 na contract of services. Ang mga staff natin na yon ay patuloy pa rin na gumagawa ng paraan para ma-meet natin yung accomplishment natin na mapabuti natin yung serbisyo ng ating ministeryo. So ibig sabihin, hindi pala kayo umabot ng 10. Umabot ba? Umabot ng 10. Abot naman. Kasama yung contract of service. Okay. Kung tatanungin ko kayo, PD din, sa inyong number of
personnel sa MHSD Maguindanao. Sapat na ba yan para ho magawa natin ang ating mga dapat na gawin for the benefit of the Bangsamoro families in Maguindanao? Kung tatanungin mo ako ay hindi pa sapat yung ating staff ngayon. Ginagawaan lang natin ng paraan, nagmo-multitasking tayo. So ang nangyayari sa mga staff natin, mas lalo sa technical, sila yung technical, sila pa yung admin, sila pa yung nasa sa management. So hirap tayo. Buti na lang din kasi meron tayong mga previous na experience, background bago natin in-assume yung position. At hindi tayo nahirapan kung paano immobilize yung tao na mamimit natin yung target. Minsan nga sumusobra tayo ng target ng konti. MashaAllah, alhamdulillah. Yan po ang realidad sa probinsya po ng Maguindanao in terms of the service or service rendering ng ating MHSD Maguindanao based on what PD Roden has said. Subalit, yan ang kahalagahan ng ating mga experience sa ating pagtatrabaho para humagawa natin mas madali. At yan din po ang dahilan, kaya ako tinanong, kaya't nagpapatuloy po ang ating proposal, di ba, PD Roden, para magkaroon tayo ng additional staff or personnel sa bawat provincial office natin. Sige. At dahil po dyan, PD Roden, kamusta naman ang implementations ng mga proyekto at programa sa MHSD Maguindanao? Nasaan ba mga proyektong ito? Saan ang lokasyon sa probinsya ng Maguindanao? Meron tayong, as of now, 2024, ay meron tayong ongoing housing project ngayon. Meron tayong 10 cascaded ito sa different municipalities of both Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte. So doon sa 10 sites natin ay meron tayong 5 na turnover na, and then meron tayong 5 ongoing. So ang pinagmumulan ng mga source of fund nung project natin ay galing sa GAAB 2021, GAAB 2022, GAAB 2024, SDF 2021 at saka SDF 2022. Ang mostly doon sa 10 na yun ay under contract siya, and then ang 2 ay nakamuha sa local government units, specifically ang Municipality of Matanog and then Municipality of Parang. So yan yung ongoing na project natin. Although meron pa tayong paparating na project sa Municipality of Parang about to start na, inaayos lang yung mga konti yung mga problema sa lupa, at least bago tayo mag-implement ay smooth yung implementation, dire-diretso. So ang mga sites na bago ko na rin makalimutan ay meron 2 klase kasi yung housing project natin. Meron tayong resettlement housing project at saka yung housing project na for loan. So out of that 10 ay meron tayong existing na 2 doon sa 10 na yun na housing project, specifically sa Samba Phase 2. So meron tayong 2 ongoing yan. And then the rest na accomplishment natin ay yung construction of housing, 50 unit of housing project, resettlement ng Barangay Nabalawag, ng Barira, Maguindanao del Norte. Katuwang natin ang Dawing construction. So smooth yung implementation natin. Hindi pa nagkakamali last month yung turnover natin. Pangalawa ay ang 50 units housing resettlement project ng Banubo, Barangay Banubo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. So hindi ako nagkakamali, last month yung turnover natin. And then yung Datu Blasin SWAT, meron din tayong housing resettlement project sa Datu Blasin SWAT. Nag-turnover tayo during the time ng BARM anniversary, kasama si Mayor. So ang partner natin dyan, ang GCL 86 Builders Construction, totally 100% and then already turnover. And ang 50 units housing resettlement natin sa
ang Service Director at saka ang Deputy Minister ng Ministry of Human Settlements and Development. Nagkataon lang na basta December ay lahat busy. Lahat tayo ay naghahabol ng mga ginagawa natin kasi papatapos na yung... But hopefully, magawa natin ang paraan yan. Pagbalik natin ng Cotabato ay ma-schedule na natin para matapos na natin ma-turnover and then focus naman tayo doon sa mga paparating na project. And doon naman sa ongoing project, gaya nung sinabi ko kanina, may dalawang nakamuha tayo. Yung 50 housing units sa Matanog, nakamuha sa kay Mayor. And then another 50 naman sa Parang. Actually, mabilis ito. Nasa more than 50% na yung accomplishment nila. So, yan yung mga positive na news sa atin tuwing pumupunta tayo sa area na tuloy-tuloy yung pagka maganda yung ugnayan natin sa local government units ay nandun yung trust, nandun yung smooth implementation ng ating project. And then the rest, yung 50 units ng Samba under GAAB 2022 ay ongoing pa rin kasama ang katuwang natin yan ay ang Dawing. And then the 50 units of resettlement housing project din sa Barangay Salman Ampatuan ongoing din. And then yung 33 units of housing project phase 2, ito yung housing loan sa Barangay Samba. So yun yung mga ongoing project natin. Out of 10, 2 ang housing loan and 8 yung resettlement project. But 5 doon ay already turnover na. And then the rest ay about to finish na. Maybe on the first quarter of 2025 ay mag-i-schedule naman tayo ng turnover. And the second one ay yung Multi-Purpose Human Development Training Center under ito sa mga TDIF ng ating minamahal na Member of Parliament na pinagkaloob. Kumbaga, yung trust ay nandito sa atin para tayo yung mag-implement. So, meron tayong 5 ongoing ngayon na project na TDIF. So, doon sa 5 na yun, 3 ay already turn over na last month and then last month yung two-story multi-purpose Human Development Training Center under the TDIF of MP PAC, and then two-story multi-purpose Human Development Training Center under the TDIF of MP Gayak, and then the one-story multi-purpose Human Development Training Center under MP Mujib Abo. So, na-turnover natin yon. Yung mga location yon ay nasa Barangay Calzada, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, sa Limbaw, in Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, and Barangay Ragisi, sa Sultan Kudarat din, Maguindanao del Norte. And then the 2 remaining na ongoing ngayon, ay meron tayong one-story multipurpose training center sa Barangay Rumungao, South Upi, Maguindanao del Sur naman ito. So ito, actually, about to finish din ito, nasa 75 to 80%. So konti-konti na lang, by the first quarter of the 2025, mag-schedule na tayo ng turnover nito. And then the other one ay yung 2-story din na multi-purpose Human Development Training Center sa Barangay Matanog. Nasa 50 na pa, siguro nasa 60 to 65% na. So ongoing yung implementation. So sumatotal, yung implementation natin very smooth with the help of the technical assistant ng ating mga engineers, architects, and of course ang engineers from regional office. Kami sila yung katuwang namin para titingin, mag-inspect and then mag-monitor doon sa implementation, na yung implementation ay according to plan na sinabit natin sa kanila. So, okay. And then, mag-move naman tayo. I-check mo lang ako, Ma'am Sal, kung sobrang ako sa oras. Sige. So, on the technical regulatory services naman, headed by no other than the director of TRS, Suharto Wahab, under Environment, Land Use, and Urban Development,
by Chief Attorney Nick Macapantar. So isa rin ito sa mga activity na kumbaga maganda yung ugnayan natin sa regional office. Yeah. So yung mga programs and project nila cascaded throughout the provincial office of the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. So as of now, Maguindanao is leading pa rin on the accomplishment regarding the technical assistance on the comprehensive land use plan on the local government unit. So although ang hinahawakan natin ngayon ay 2 probinsya, so as Maguindanao, 1 pa rin. So pero ang gusto natin i-share dito ng mga accomplishment natin, status ng mga project natin ay both Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur. So sa Maguindanao del Sur, meron tayong 10 municipalities na hindi pa approve yung CLUP. But is still ongoing yung technical assistance na nire-render ng regional office kasama kami sa provincial office. Okay. And then meron tayong ongoing na updating na 11 municipalities. So mamaya sasabihin ko sa inyo kung anong mga municipality yung mga updating pa lang na ginagawa natin ng technical assistance with the regional office. And then meron tayong updated na 3, total of 24 municipalities in Maguindanao del Sur. And then for the Maguindanao del Norte, meron tayong 4 na hindi pa approve yung CLUP but ongoing. Diyan sa 4 na yan, meron ng naka-public hearing and then for review na lang, after na masubmit sa atin, ay ipo-forward natin sa Provincial Land Use Committee for review ng PILOC sa Maguindanao del Norte. And then meron tayong updating ngayon na 3. So yan yung nire-render natin. And then meron tayong 5 na updated. So yung mga bago, total of 12 municipalities in Maguindanao del Norte. So doon sa mga municipalities na wala pang CLUP ay kinabibilangan po ito ng Dato Unim Sinswat, Dato Blas Sinswat, Northern Kabuntalan and Talitay. But the Dato Blas Sinswat was conducted public hearing last December 3. Nung unang nandito tayo sa Davao. So may mga staff tayo na pina-attend doon sa public hearing. And then the Northern Kabuntalan, last week ata kasama kami with Director Swart. And then for konti lang yung mga recommendation ng barangay officials, stakeholders, after na ma-incorporate doon sa plan, isasabit na sa amin. And then for review, para mapatsin-patsin ng regional office, ay pwede na natin i-recommend sa Provincial Land Use Committee. And then for the updated municipalities in Maguindanao del Norte, meron tayo, nandito si Barira, si Buldun, si Kabuntalan Mother, si Sultan Kudarat, and sinali na rin natin dito ang Cotabato City. And then for the updating, although updating ito, pero submitted na sa PILOC, for review na ng PILOC ay yung UP, Parang, and Sultan Mastura. So ito po yung sa Maguindanao del Norte. And then for the status of CLUP in Maguindanao del Sur, bilisan natin para at least yung oras natin ay ma-maximize natin. Sige. Ang wala pang CLUP ay ang Dato Muntawal, Dato Saudi, Ampatuan, pero ang Dato Saudi na yan ay nakasalang na sa PILOC yung CLUP nila. Dato Salibo, Dato Hopper, Dato Anggal Timbang, Dato Unsay, Mangda Dato Pandag, Sharif Saido na Mustafa, and Sultan Sabarungis. And then for the updated municipalities for the Maguindanao del Sur ay meron tayong Rajaboyan, Gindulungan, and South Tupi. And then currently, ang updating ngayon kasi mag-expire sila by 2025 ay ang Dato Paglas, Ampatuan, Buluan, Dato Abdullah Sangki, Dato Piang. Itong Dato Piang ay naka-public hearing na yan and then nasubmit na sa PILOC. General S. Kipindaton, Mama Sapano, Pagalungan, to be scheduled yung public hearing nila by December 16 or December 17. And then Talayan, ang Talayan ay December 17. So scheduled na rin yan yung public hearing nila. And then Saripagwak and then Paglat. So yun yung status ng Maguindanao del Sur. And then
tulad ng sinabi ko kasi kanina, yung conducted public hearing and to be scheduled pa rin na public hearing ay ang conducted na yung Dato Saudi Ampatuan, yung parang Maguindanao del Norte, Dato Paglas, Maguindanao del Sur, Sultan Sabarungis, Dato Piang, ang Dato Bla conducted last December 3, Talayan December 18, Pagalungan December 17, General SK Pinaton December 16. So tinitingnan natin yung oras kasi kulang yung oras natin. So ginagawa natin with the Chief of Ilod, Mamlik and Director Swart and then Moss, ginawa natin ng paraan para ma-cater natin sila, mapadali natin yung comprehensive land use plan nung ang approval nila. And then the ongoing PILOC review, naka-public hearing na, nasabi na natin sa PILOC ay ang UPI, Dato Saudi Ampatuan, Dato Piang, Dato Paglas. So yun yung mga nasa PILOC na ongoing review. Inantay lang natin kung ano yung recommendation bago magkaroon ng approval ang PILOC. So sa suma total, ang Maguindanao del Sur, meron tayong 12% updated and then 42% ang no-approved CLUP and then 46% yung updating, total of 100. And then Maguindanao del Norte, meron tayong 42% na updated and then 25% updating and then 33% ang no-approved CLUP. But with that implementation, there is challenges na encounter natin. So, gusto ko rin sana i-share yung mga challenges and then successes. Dapat at least ma-inspire natin yung mga gumagawa nito, especially on the technical staff of the environmental land use and urban development. Kasama kami sa province of Maguindanao. So, yun. Kagaya ng sabi ko kanina, limited number of personnel. Ginagawa natin ang paraan, paano natin i-multitask, parang nagpapatintero tayo kung paano natin ipakasya yung number of personnel na meron tayong mas lalo, sabay-sabay yung activity natin. And then, yung geographic location of projects, minsan yung monitoring namin, aside from hirap kami sa vehicle, kasi ang provincial office ay wala pa, so nakikipag-agawan kami sa regional office ng PAN, para continuous yung monitoring natin and yung inspection natin. And then of course, peace and order. Isa ito sa mga challenges kasi may mga sites, mga infrastructure project natin na minsan hindi namin napapasukan dahil ongoing yung redo na ang nangyayari doon. So minsan hindi tayo hindi natin hinahayaan na mag-build ang ating personnel kasi safety pa rin yung tinitingnan natin. So, antayin natin na mag-subside yung redo doon bago natin pinapapasok. And then, isa sa mga challenges din na na-encounter namin ngayon ay yung mga handling on the hard-headed contractors and workers. So, pag hindi ka makulit, hindi mo kinokontak palagi yung contractor. Minsan kasi ang mga contractors ay pinagsasabay nilang project. Mas pinapriority nila minsan sa kabila. Pag hindi mo sila kinukulit. But with our perseverance ng technical staff natin, palaging nasa field, ina-update namin, dapat magawa muna ito, nag-send kami ng mga pictures, and then doon sila nagkakaroon na para gawin yung mga progress na dapat na mga magagawa nila. And then yun, limited budget approved from ILUD, pinagkakasya lang namin kung ano yung budget na para sa Maguindanao. Minsan, kinakausap na lang namin ang local government units na since na wala kaming budget, kami ang mabababa sa LTU. Diyan natin ikakandak yung technical assistance mismo sa munisipyo para wala kayong gasto. Sa amin, kung meron lang kaming van na masakyan, yun na. So, gumagawa tayo ng paraan para ma-meet natin yung target and then, minsan magagawa natin beyond our target. Okay. And then, pagdating naman sa challenges na yan, okay lang. Ilang oras lang. Okay. Sige. So, may mga successes. May mga successes naman din na tayo na ma-share. So, may mga successes din na dapat na ma-inspire tayo to work with the people na para
magawa natin, ma-render natin, ma-develop natin yung Bangsamoro region. So, although limited number of personnel, but I am grateful, beyond grateful doon sa dedication ng mga staff natin to do their work. Kaya kahit saan mo sila itapon, kahit saan mo, mapa-engineer ka man, tapos itapon ka sa iba, or minsan, engineer na nagso-social work, engineer na something ganun, engineer na nag-admin, something ganun. Sabi ko, wala nang specialization dito. As long as we run the office smoothly, doon na lang tayo. At least, meron tayong accomplishment sa Maguindanao. And then, marirender natin kung anong dapat na marirender natin sa community. And then yun, sinabi ko kanina, constant monitoring. Ginagawa natin ng constant monitoring. So, magandang relationship sa contractors, local government units, closer to the local government units. Madali natin na-accomplish yung mga target, yung mga supposed to be accomplishment natin. And then, hindi ko sinali yung mga previous na nata-turnover natin. Ang masasabi ko, 90% of our project implementations is very smooth. Some others are already turnover. Hindi na natin sinali dito sa discussion kasi ang sinali ko lang dito ay ang ongoing na implementation natin. And then yun din, proper communication with the contractors, with the local government units, stakeholders, make it very smooth, good relationship with them. And then kung ano man yung hinihingi namin sa kanila na accomplishment ay madali natin magawa. And then, nakita naman natin sa province of Maguindanao, they are willing. Oo. Minsan kasi, isa sa mga feedback na naririnig ko na ang local government units ay, minsan sa ibang LGUs ay hatakin mo pa, gawin mo ito. Oo, sa amin sa Maguindanao, pagdating sa area, halimbawa, pag mayroong technical assistant, they are ready, nandun na, high-end computer, data, and then gumagawa sila ng paraan para make it complete kasi bago namin ginagawa yung technical assistant, ina-aware namin sila kung ano yung dapat na meron sila para mapabilis yung comprehensive plan. Available na data, yung mga high-end computers dapat dala ninyo, and then yung mga technical personnel na kailangan natin para yung information ay malalagay natin doon sa comprehensive land use plan. So, yun yung mga importanteng bagay na nakikita natin na kaya tayo naging successes doon sa mga activities na kinakandak natin. So, on the side of Maguindanao Province, kami po ay patuloy na magsusumikap na para mapabuti ang kalagayan ng pabahay at kaunlaran ng ating mga komunidad. And then, of course, maraming salamat. It is my opportunity to say sukran being part of your radio program na may hayag namin kung ano yung mga ginagawa namin and then kung ano yung mga ways forward para sa kabutihan ng Bangsamoro. So, asahan ninyo na aming ipagpatuloy ang serbisyo para sa Bangsamoro. Yes. Mashallah, alhamdulillah. Huwag ka mo nang walang speedy, ha? Alam ko nga nagmamadali ito dahil mayroon pang gagawin talaga, ginagawa pa ng mga importante para ho sa pagpapaunlad ng ating mga serbisyo. Thank you so much for sharing your accomplishments, your milestones, your challenges, your best practices dyan sa MHSD Maguindanao. Actually, itong ating MHSD discussions ngayon, ito na po yata ang pinaka-detalyado na nakuha natin ng impormasyon mula sa ating mga provincial director para ho sa ating napakahalagang topic. So yung mga kinuwento mo na best practices ay worthy of emulating, worthy na bagaya ng ibang mga probinsya patungkol sa mga successes, no? Yung mga tagumpay na nakamit ng MHSD Maguindanao. At yung mga tactics, no? Strategies na ginagawa natin para ho mas mapaunlad at mabilis for effectiveness and efficiency ng ating opisina. Bago po kayo palayain, Kuya PD, PD Roden, ngayong episode natin, your short message, parting message para sa amin at sa ating mga tagapakinig ng ating programang MHS Delivers. Again, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa ngalan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, na pinamumunuhan ng ating pinakamamahal na Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim, and then sa Ministry of
Human Settlements and Development sa pamumuno ng ating Minister, Attorney Hamid Aminuddin Tibara, and ang ating Deputy Minister Aldin Asiri, ang of course the very energetic Bangsamoro Director General Ismail W. Ibrahim. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pagkakataong ito na may bahagi ang aming mga programa at serbisyo. Patuloy po nating isulong ang mga adikain para maayos, ligtas at maunlad na pamayanan dito sa Maguindanao Province. Ang naway manatili tayong magkakaisa upang makamit ang tunay na pagbabago at kaunlaran sa ating Bangsamoro Region. Maraming salamat po. Naway lahat tayo ay pagpalain ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bigyan tayo ng wisdom na patuloy natin magawa yung nararapat para sa development ng Bangsamoro Region. So, ulitin ko, kami ay magtatrabaho at kami po ay aming gampanan po yung tiwala ng Bangsamoro Region na pinagkatiwala sa atin yung posisyon na dapat ay may suplayan natin ng maganda sa kahit sa hindi man sa ibang bagay, pero focus lang tayo kung ano yung trabaho na inaatas sa atin, ay yun yung pinakamagandang sukli para sa kanila. So with that, again, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and then mapia mutu sa kanutanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa inyo, Provincial Director Nuruddin Abdullah ng MHSD Maguindanao, sa inyong nagbigay ng mga impormasyon na napaka-importanteng malaman ng ating mga bawat kapwa Bangsamoro. At dahil dyan, see you downstairs sa ating plenary. Kabalay na Kuya Roden, ang Provincial Director ng MHSD Maguindanao. And with this, kabalay na Ria, tayo ay diretso na sa ating KKK. Ano nga ba ang ating magic 3 questions para sa ating KKK? Kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, at narito po tayo muli sa segmentong KKK kung saan ang inyong katanungan sa aming kasagutan sa aming katanungan ukol sa mga kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong ay base mismo kay Provincial Director Nuruddin Abdullah ng MHSD Maguindanao. Ilang porsyento na po ang smooth accomplishments ng MHSD Maguindanao? Ang kanyang estimate o approximation ng mga ipatupad ng ongoing na activities ng MHSD Maguindanao. So may nabanggit po siyang porsyento. Yeah. Second question, sa larangan ng CLUP, magbigay ng isang munisipyo na mag-e-expire ang kanilang CLUP sa 2025. So comprehensive land use plan. May mga nabanggit pong munisipyo, si PD Maguindanao, sa CPD Roden, na mag-e-expire na ang kanilang comprehensive land use plan ngayong 2025, kaya kailangan na nilang update. And huling question number 3. Ito, pinakamadali sa inyo. Kahit natawag sa kanila ay Provincial Office ng Maguindanao, 2 probinsya ang pinangangasiwaan nila, ang sinusubaybayan nila. Anong pangalan ng 2 probinsya na iyon? Okay. So yun ang ating 3 katanungan. Nako, yung pangatlo yata pabalik-balik na binabanggit ni Kabalay na Ria. Okay. Maraming salamat Kabalay na Ria, at inyong nabanggit na rin kung saan sila magte-text ng kanilang mga tamang sagot. Paunahan po ito. Ang unang makakapagbigay ng tamang sagot ang mananalo di Ria ng tigas. So ulit, first question, numero, porsyento ang hinahanap ko. Ilang percent na ang accomplishments ng MHSD Maguindanao base kay PD Roden na estimate. Second question, magbigay ng isang munisipyo na kailangan ng mag-update ng kanilang CLUP kasi mag-expire na siya ngayong 2025. At last question, ano ang 2 probinsya na pinangangasiwaan ng MHSD Maguindanao Provincial Office? Okay. So, good luck po sa lahat ng makinahok, and yun po ang ating segmentong KKK.
Okay, thank you so much, Kabalay na Ria, sa ating Magic 3 questions for our KKK. Time check, it is now 12:21. Sa mga comment. Okay, ito ba, babasahin pa natin? Pero kaya pa siguro. Lubos-lubosin natin ang ating pagkuha ng Kuya Hamsi, hindi ka pa pinapagalitan dyan ng technical side. Anong itsura nila dyan sa kabilang class? Maayos pa naman ang tingin nila sa akin Sino dito. ating Maayos pa naman ang tingin ni Sir Jeffrey sa akin dito kahit overtime na tayo. Si Jeffrey, ang ating kapiling, ang walang kapaguran natin. Ang pinakamabait na technical staff ng DXMS. Pagbigyan mo na kami na basahin. Lubos-lubosin na daw Sir Jeffrey ang overtime. No? Ngayong oras na ito. Sige, Kabalay na Ria, basahin mo muna. Okay, simula ka ating first comment, si Liana Bayam Sakal Morales at Eliana. Sabi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinundan naman ni Ate Chin, Marie Christ Marigas, nanonood from Mapar Cow. Ano bang CAO na ito? Sabi niya, Assalamualaikum. Okay. At isa lang nung CAO ng Mapar. City Administrative Office? Ay, ang Mapar? Bakit Chief Admin Officer? Tama. Baka sa Chief Admin, Office. Tama. Okay? Ayan, si Sir Meron Ajib. dyan si Sir Ajib. Ang sabi, Assalamualaikum, watching from Lake City, which I assume is Lanao del Sur. Yes, Lake Lanao. Ayan po ang ating Chief of Staff sa MHSD. Ito po feedback ni Ma'am Marie Christ kanina, Kabalay na Ria. Weak signal. Ito po talaga ang challenge ng ganito. And we also have here Muslima Abu Sama, engineer, binanggit ni P.D. Rodan kanina. Assalamualaikum mga kabalay, na-miss ko talaga makatune dito sa dahil sa sobrang pagkabisi, parang isang taon na ako hindi nakapanood. Mukhang ngayon pa si Mamos. Maui ka lang, okay? And uploaded ang lahat ng episodes natin sa YouTube channel ng MHSD. So kung na-miss ninyo si Ate Sally or gusto nang marinig ang boses ni Kuya Hamsi, na available po sila lahat sa ating MHSD YouTube channel. Yes. Kabalay na Hamsi, basahin mo yung next kay Engineer Moss. Yes po, muli nagbabalik si Engineer Muslima, mashallah, ang aming super bait na director, Sir Director Nordin S. Abdullah. In support po ito sa pag-guest sa atin ni PD. And we also have Kardawi bin Salik, I support Ate Salembay Abdullah. Saan kaya to? Anong support kaya to? Ma'am Sally? Nasa plenary si PD Kardawi or Hamza. Ito kasama na si Charani Pandi, ang head ng ating record sa mga kabalay watching from Davao. Akala mo hindi kayo magkasama. Ilang minuto pala, Ma'am Sally, na-miss ka na. Karumate ko yan, ha? Karumate pa talaga yun. Okay. Si Engineer Moss sa Go Hotel ng Lanang for a World Food Program. Yes. Isa siya sa mga resource speaker. Yeah. Another update yan, inshallah. Sa ating coming episodes. And shout out daw kay Mira Adam and Junay Saki from Mrs. Panditcha. Eto, si Engineer Yasir Rapon. Assalamualaikum. Allah bless you all. Thank you so much, kabalay na Sir Yas. At sinundan niya, pansin ko lang, pare-pareho po ang color ng backgrounds po ninyo. Puti ang design ng wall. Dahil nasa park-in po kami ngayon para sa ating napakahalagang session, Sir Yas. Okay, another one? From Ate Cha ulit, shoutout po sa lahat ng nandito sa QMS or Citizens Charter Workshop, especially the very energetic and pretty PD Najira Sejuan Hassan. Nalaging guest din natin yung last month. At ayan, may naghanap na sa inyo, Ma'am Sally. Balik na po kayo sa venue tapos ng plenary session from our attorney, Eka. Wala ito kapag itong si attorney Najira na ito, ha? And oh my gosh. Shoutout po daw sa CRS, ang ating wala ring sawang nagbibigyan ng suporta sa atin sa MHSD. Nariyan si Sir Arn, si Sir Arnold, si Mambay, kapiling natin simula pa noong December 2 dito po sa Park Inn para sa ating mga activities. And we also have here pa-shout out naman Dear ICS, iyan po isa rin sa walang kapagurating kasama. Kabalay, John Anthony Ocumen. Hindi po siya Anthony Jennings, ha? Para sa mga ito. Okay. Si Tyrone Luis, Kabalay na Ri. Ito yung shoutout daw kay Tyrone Khalil na ito nakakapagod na itong kasamahan. Okay, we also have Najmaila.
Ambor, assalamualaikum po, alaikum salam. Naku, si Attorney Ika naghahanap na. Ang ating nag-lead sa ating pagbuo, pagkumpleto ng ating CC, Citizens Charter at ang ating QMS. Thank you so much for leading and facilitating, Attorney Nasiha Mamarangkas, ang ating legal officer. At naka-display naman siguro ang mga face your natin. Your faces are being flashed. Kamba. Natingas. Dapat nag-plenary kayo. Ba't kayo nanonood ng radio program? Salam, na-miss namin kayo dito sa baba. Tulad naman ng, actually lahat ng ating mga attorneys, not legal officers sa MHSD, you would be agreeing with me pag sinabi kong gorgeous at talaga namang brilliant-minded. Kaya nga, nasa public hearing ako kapag silang tatlo nag-mic eh. Kaya nga parang nawawala ako sa sarili pag yan ang pinag-uusapan, no? And finally, bago tayo mag-end sa ating episode ngayon, salam dyan sa inyo. From our Director General Ismail Ibrahim, na wala rin hong kapaguran kahit na gaano ka-busy, kahit kanong activities ang kanyang pinupuntahan, talaga naman pong napaka-energetic para ho sa pagpapaunlad ng ating bawat serbisyo. Nariyan po ang kanyang suporta, and of course, ang ating mga kasamahan. Hindi na ho mababanggit ang inyong mga pangalan para ho sa ating ginagawang napakahalagang aktibidades ngayong araw na ito. At dahil dyan, Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsari, maraming salamat sa inyo sa pagbasa ng ating comments sa ating Facebook Live ngayon. At dahil tapos natin ang lahat ng bahagi ng ating programa, tayo ho ay magpapaalam na dahil tumutunog na rin ang aking tiyan sa ating episode ngayong araw na ito. Kaya kasi huwag niyong kalimutan ng resibo. Ay, naku, anong resibo yan? Send please. Oo, sige. At dahil po dyan, tayo ay magpapaalam na sa ating episode ngayon. Again, this is our 198th episode ng ating programang MHS Delivers sa ngalan ng ating Minister sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, na lagi pong sumusuporta at nagbibigay ng guidance sa atin. At ang ating Deputy Minister, kaakibat po na ito, Deputy Minister Alden Asiri, at ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim. At sa ngalan nila, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joeria Vintemran Muhammad. At ako po ang lingkod Bangsamoro Sari Pala. At sa ating mga kasamahan sa technical side from ICS, Sir Datonoz A. Daud, Sir Elmansur S. Ugaw at Ma'am Jasmine Langgi. At sa technical side ng DXMS, Sir Jeffrey, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Thank you so much. At thank you so much din mga kabalay, at sa ngalan ni Provincial Director Nuruddin Abdullah na naging guest natin ngayong araw na ito. Ako ho ang inyong lingkod, Salimbay Abdullah, na lagi pa rin po nagpapaalala sa ating lahat na gawin ang ating bawat trabaho, ang ating gawain sa bawat araw, gabay ang ating mga hashtag na Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building community, building Ummah. Diba? Sabay-sabay tayo. Mabilahin Taufik, walhidaya, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga